Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa katotohanan na mainit po na sinasampal ng Kimpaw para po sa lahat ng mga nagsasabi at nanghahamak sa Kimpaw Lanchas at hindi naniniwala po sa relasyon nilang dalawa. Pero syempre, bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, narito at magpasalamat naman po tayo sa ating mga subscribers na nakatutok araw-araw sa atin pong mga balita sa pamamagitan ng pagbabasa ng komento. So, ang first comment na napili nga natin para sa gabing ito ay mula po dito kay Miss Dina La Fortesa. Sabi niya, Gandara, si Casey Concepcion ang dahilan ng paghihiwalay na LJ at Paolo ayon sa interview kay LJ noon. May project si Casey at Paolo noon kaya nagkahulugan ng loob. Alam ni Casey may relasyon si LJ at Paolo at may anak. Ay kung bakit pinatulan pa rin niya si Paolo. Sabi ni LJ napagod siya kina Paolo at Casey. Kaya kung mag-partner uli si Casey at Paolo ay baka maulit-uli na magkahulugan sila ng loob at muli maulit yung si Casey ang dahilan ng paghihiwalayan. This time ng Kimpaw. Alam siguro ni Casey kung paano hulihin ang loob ni Paolo kaya binabanggit niya. Gusto niya maka-work si Paolo. Alam niyo, grabe, dami na ring nabubuo sa utak ko dahil sa mga kwento niyong yan eh. Ayan na naman kayo eh. So, meron tuloy nabubuong kwento na naman sa isip ko. Pero pilit kong kinukontra mga kakimpaw kasi I don't want to manifest it. Baka biglang mangyari mga kakimpaw or magkatotoo. So, di bali na lang mga kakimpaw. Ano? So, titiwala na lang din po ako kay Paolo Avellino. But anyway, tungkol nga po dyan, ang tanong, papayag pa si Paolo Avellino na makatrabaho niya ulit si Casey or yung management mismo magbibigay po ng proposal kay Paolo Avellino. Ayan, nakakalungkot naman kung mag-a-approach po sila at sasabihin kay Paolo or mag-o-offer sila kay Paolo ng project with Casey, di ba? Pagkatapos ng hirap ng Kimpaw Lanchas, yun na lang sana ang dalangin ko sa ngayon. Wag naman po sila magpo-propose ng project kay Paolo Avellino with Casey para walang mangyari mga kakimpaw na ganyan. Isa sa kinakatakutan talaga ng Kimpaw Lanchas yan. Alam nyo, gusto kong manermon pero wag na lang, di bali na lang. Kasi sa totoo lang, baka kasi ma-manifest pa natin. Kaya di bali na lang, pag-pray na lang po natin ang management ay wala pong gawin na or umaksyon, gumalaw ng kontra po sa Kimpaw. Umaasa po ako mga kakimpaw na alagaan nila si Kim and Paolo na hindi po nila hahiyaan na mabuwag ang Kimpaw. Samantala, dumako naman tayo dito sa next commenters natin para sa gabing ito. So, mula po ito kay na Miss Ferlinda Golipapa, Miss Alma J. Bonifacio, and Miss Gemma Habain. Ayan, magandang gabi sa inyo pong tatlo at maraming salamat sa pagkomento. Sabi nila, no, hindi yan sila nag-aaway kasi ayaw ni Kim na nagagalit siya kasi nakaka-cancer daw. Huwag nang intindihin ng mga bashers para hindi na lumala ang usapan. Basta tayo, Kimpaw till end. Marami naiinggit sa Kimpaw. O, ayan. So, tungkol sa mga bashers, hindi na yung magagalit di umano si Chinita Princess sapagkat bakit naman niya pag-aaksaya ng panahon. Naku, sakit lang po ang idudulot ng mga bashers na yan sa kanya, di ba mga kakimpaw? Totoo naman nga, may stress ka lang, magkakasakit ka lang, magka-cancer ka pa sa stress na dulot na nila
So, ano na lang, ulit-ulit lang din naman yan. Magpa-apekto ka ngayon, bukas, ganun pa rin naman. Hindi pa rin naman matatapos. So, just to it. Masanay na lang din talaga mga kakimpaw. Lalo na't alam mo naman sa sarili mo na hindi totoo. Samantala, dumako naman po tayo sa next topic natin para po sa gabing ito mga kakimpaw. And pumapatungkol nga po ito sa kakulitan ni Chinita Princess. Kabibuhan ni Kimi sa showtime nitong nakaraan mga kakimpaw, kung saan ang target nga po niyang asarin, target po niyang kulitin ay si Bestie Darren. Sabi nga dito, haha, kulitan with the best friends. Ano ba yung chika mo dyan kay best friend Darren mo at Inigo Pascual? Hashtag Darren, hashtag Espanto, hashtag showtime laro ng Talakay na. So, ayan mga kakimpaw. Alam nyo, ang napakakulit lang talaga dito ni Kimit. Napakasaya lang po ng video na to kung tutuusin. Ito po yung post ng Darren Fans Club, Darren Trendsetter. Pero, ang nakakalungkot mga kakimpaw, napakaganda. Napakaganda ng video. Ang saya-saya ng video. Ayan na, may kulitan. Masaya talaga sila, pero binibigyan po ng kulay to mga kakimpaw lanchas. Ang masaklap, sinasabihan po si Kimi na ang galaw na yan ni Chinita Princess ay galaw ng isang malandi mga kakimpaw. Wala ko nakikitang kalandian sa ginagawa ni Chinita Princess, kaya sobrang naloka talaga ako ng todo sa balitang yan. O sa ano na yan, pang-aakusa na yan kay Chinita Princess. Sabi dito, bakit si Kim gusto niya nababasto siya? Lagi. Halos kailangan ba sa work mag-flirt-flirt? Kahit naman siguro sinong lalaking partner, pag walang boundaries or decency, disappoint naman. Minsan, isip-isip din sa partner, inay, kung may partner naman. Sabi nga, magbabago ang person, may pag-asa pa ba? Grabe naman sa flirt-flirt. Hindi naman ganun si Chinita Princess. And grabe sa ano ha, walang boundaries or decency. Nakaka-disappoint. Yung totoo, lahat ng yan ay hindi si Chinita Princess. Totally opposite yan. Hindi ata si Kim yung sinasabihan nyo. Nagkamali po ata kayo. Porque ba makulit si Chinita Princess doon sa picture, lumalandi agad. Grabe kayo. Sabi pa dito, ayusin mo sis, thank you so much naman. At mayroon pong nagtanggol kay Kimi, mga kakimpaw. So kahit saan naman talaga mga kakipay, hindi po mawawala ang defender ni Kimi and di Paolo Avellino. Kasi kahit saan, sulok ng mundo, kaya asahan nyo sa bawat platform ay meron pong Kimpaw Lancia na magtatanggol po sa kanila at lalaban para sa kanila. Sabi dito, ayusin mo sis, pinagsasabi mo. Showtime hosts are just doing their job to make their audiences happy. Opening ng show, it's nothing. And please don't put malice on it. It's not only Kim Darren doing that in their opening. Kim is a jolly and bubbly person. It's not flirting. Naku, napakalinaw naman, di ba? Jolly lang talaga si Chinita Princess and bubbly. Pero hindi po siya malandi. Wala po siyang piniflirt, mga kakimpaw. Nakakaloka naman na kasi tong walang decency and boundaries. Kung makapagsabi kay Kim, wagas. Hindi naman po niya kilala si Chinita Princess sa personal. At saka oo nga, opening yan. Anong gusto nyo? Tipong parang nagdadasal ng mataimtim. Ganon. Syempre, yan po ay noontime show. It's supposed to be fun, happy. Ayan, na opening pa lang, dapat andun na yung vibes ng showtime. Anong gusto nyo? Parang tuod lang si Chinita Princess doon. 'Di ba? Kilala naman talaga dapat opening yan masigla. Ay nako, at saka lagi naman po silang ganyan, si Bestie at saka si Kim Chu. And
lahat po silang host. May kulitan moments. Kaya wag niyong kinaganyan si Chinita Princess. Makakatikim talaga kayo ng sampal sa milyong-milyong fans ng Kim Pao. At baka mamagalan yung pisngin nyo. Sobrang manhid na sa sampal ng mga fans. Anyway, dumako naman po tayo dito sa resibo nga po ng pagpunta or trip to Taiwan nila Kim and Paolo. So, na-article na nga yan mga Hakimpaw sa Tonight, Abante Tonight. Resibo ng Taiwan trip nila Kim Chiu and Paolo Avellino kumalat sa social media. Aba, talagang kung may ayuda, ay mabilis po talaga yan. Kung may ebidensya, kung may resibo, aba, mabilis talagang kakalat yan. Dahil maraming magiging masaya na fans. Sabi dito, daig pa ang mga professionals sa paparazzi or investigador ng mga fanay ni Kim Chiu and Paolo Avellino, ha? Aba, lahat talaga ng ganap sa buhay ng Kim Pao. Silip na silip, booking na booking ng mga fanay. Ayan, imagine ang haka-haka or chika lamang kamakailan na kaya siya nagpunta sa Taiwan sila Kim and Pao. Heto at tila nabigyan na nga ng buhay. Yes, makikita sa Instagram ni Arven Naraisos na kilalang kaibigan ni Paolo na pinafollow nga rin ni Paolo ang photo na magkasama ang Kim Pao pati ang tatlong lalaki. Ay, diba? May consent of course yan nila Kim and Paolo kaya ipinost na mga Kim Pao Lanchas. Pagalingan na lang talaga mag-stock ng mga fans. Abi pa dito at syempre nagbunyi naman ang Kim Pao Lancha. Wow, okay, supportive. Hanako, napaka-supportive vibing nga talaga ni Chinita Princess mga Kakimpaw. Talagang double purpose, no? Supporting Paolo's business at the same time celebrating their 20th anniversary in showbiz. Diba? Hindi po si Kim nagbabakasyon lang mga Kakimpaw. Wala nga atang bakasyon si Kim na actually 100% bakasyon lang eh. Talagang may work pa rin pong kasama talaga si Kimi. Habi pa dito, OMG, Kim Pao. Thank you so much po sa ayuda. And napakarami pang comment na hulog ng langit. Anyway, patuloy rin ang panawagan ng Kim Pao Lanchas na iboto si Paolo sa 21st Seoul International Drama Award sa kategoryang Outstanding Asian Star. Pero sa ngayon lamang na lamang si Paolo sa mga kalaban at bongga rin na number 2 nga si Kim sa ranking. At kung number or percentage ang pag-uusapan, malayo na ang narating ng boto ni Paolo. Pero syempre, hindi po pwedeng pakampante dahil matagal-tagal pa ang laban, ha? Mali natin biglang may mga grupo rin na magbuhos ng boto. So, kailangan talagang bantayan. At sa pagkakakilala ko sa mga Kim Pao Lanchas, hindi sila or nila sasayangin ang pagkakataon na ito na maipanalo ang idolo nila, lalo na at hiling na rin ni Kim. Bongga. Sulat ni Don Sermino. Ayan, bongga talaga mga Kakimpaw. Ang layo na nga po ng narating ng boto ni Paolo Avellino. Pero focus tayo sa Taiwan trip nila Kim and Paolo. Di ba isang malaking sampal to para sa mga bashers na hindi naniniwala sa kanilang relasyon at hinahamak, pinagtatawanan po ang Kim Pao Lanchas. Masakit ba? Masakit ba ang katotohanan? May nagsasabing dilulo kami o eto na ang pruweba. Friends ni Paolo Avellino ang nag-share ng pictures, though hindi na yan edited. Hindi yung masasabing yan ay edited lang at kabaliwan lang ng mga fans, kundi it's real 100%. And sabi pa nga mga Kakimpaw, diba? Pina-follow din po ni Paolo yung mga pictures nila. Also kasama po si Kimi. So, mukhang talagang ginagalaw na po ni Paolo Avellino ang baso. Ayan, nawa po ay talagang
matauhan na to mga bashers na to, no? Matuturing na isang leksyon, pagtuturo ng leksyon ni Paolo and ni Kim sa mga bashers na mind their own business. Huwag nilang pinapakalma ng Kim Paulanjas. Ano, kung may diluluman kami, ay lalabas pa rin naman ang katotohanan. Ang katotohanan, magdiluluman kami and 80% totoo yun, mga kakimpaw. Kaya mind your own business. Baka hindi lang yan ang ituro na leksyon sa inyo nila Kim and Paolo. Tandaan, syempre, nasa huli ang pagsisisi. So, yun lang po muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinigan kita kasi pumuli sa mga susunod dating chika. Maraming